Mateo chapter 18 verse 1. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sinumang nagpapakababa ng gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin." Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi na nga may iiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitan ng taong pinanggalingan ito. Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang makaroon ng buhay na walang hanggang na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itapon sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang makaroon ng buhay na walang hanggang na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Pagkaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit, sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang iligtas ang napahamak. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natakbuhan, higit niyang ikagalag ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isang sa maliit na ito. Kung makasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa inyo, masama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil na buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahihinulot ninyo dito sa lupa ay ipahihinulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang 2 sa inyo ay nakaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila." Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nasa kakasala sa akin? 7 beses po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad ito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nagsimulan niyang makwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong-milyong peso. Dahil sa siya'y walang may bayad, iniutos ng hari na ipagpili siya pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nakaawa. "Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat."
Naawa sa kanya ang hari, kaya pinapatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pag-aalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya ng ilang daang piso. Sinaka niya ito, sabay sabi, "Magbayad ka ng utang mo." Lumuhod ito at nagmag-aawa sa kanya, "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayarin kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y pinabilangon niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. "Napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?" At sa galit na hari, siya ipinabilango hanggang sa kabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos pusong papatawarin ang inyong kapatid. Amen.